Ang ating bisita ngayon ay board member, currently board member 3 ng Cooperative Development Authority at head. Siya po ang cluster head ng Consumer Marketing Producers and Logistics Cooperative. At siya rin po ang in charge ng Marawi Rehabilitation, no? Sila rin po ang in charge ng Marawi Rehabilitation. Lahat ng mga kooperatiba doon ay siya po ang in charge po. Pinapakilala po natin Assistant Secretary Dato Pendaton B. Disimban. Good morning, Asek Teni. Good morning. Maraming salamat, kaibigan at kasamang ASEC Barry Santos. No? Ako po ay natutuwa at naging kabahagi ng inyong programa ngayong umaga. No? At siyempre, alam ko na magiging matagumpay itong inyong programa, itong COP Virtual Radio TV Station, at yung mga programa pa na nais yung gawin dito sapagkat talagang nandyan na sa inyo lahat yung kinakailangan para sa isang ikatatagumpay. Of course, ang aming naging kasamang si Asik Buddy Santos ay talaga isa yan sa pinakamagaling, masipag at talagang napakarami niya pong nagawa nung siya ay Asik sa CDA para sa sektor naman ng public utilities. No? Kaya masaya po tayo na nakita natin na kahit tapos na po yung kanyang termino sa CDA, ay hindi magtatapos yung ating pagsisilbi sa kooperatiba. Nasa puso natin yan. Kaya ito, Yes, si tama Asik yun. Buddy, nandyan mo rin. Pareho tayo. Yan din naman ang sinasabi natin. Noon pa Yeah. na pagkatapos natin sa CDA, hindi nagtatapos ang ating serbisyo sa kooperatiba. Dahil yung ating piniling maging kasapi ng kooperatiba ay mula sa ating puso yan. Dahil alam natin maraming matutulungan sa ating mga kababayan ang ating mga kooperatiba. Asik Badi, gusto ko lang munang batiin ng Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang pagbati ng kapayapaan at pagpapala mula sa nag-iisang Diyos para sa atin lahat. Binabati ko rin ang mga opisyales ng Philippine Media Network Service Cooperative, no, sa kanila pong pagtatatag ng Co-op Radio o Co-op Virtual Radio TV Station, no, na kung saan sabi ko nga ito ay napakahalaga para sa ikaunlad, ikatatagumpay ng kooperatiba sa buong Pilipinas. Yung communication, pagpapaabot na kung ano na ang mga programa ng CDA at iba pang mga kooperatiba ay napakahalaga po sa panahon ngayon. At salamat po, Asik Buddy. Salamat, Chairman Brigadier General Jerry Samudio, no? At ganun din po sa ating General Manager na si Ronnie Ramos, no? At sa inyong mga kasamahan sa board ng inyong kooperatiba. Congratulations at maraming salamat po sa inyong pag-imbita. Okay, maraming salamat ASEC at wag ho kayong mag-atubili din. Kagaya ni former ASEC Abad Santos, pag kayo po ay nag-retire, meron kayong bahay na itong Philippine Media Network Service Cooperative. Marami tayong mga project dito na gagawin na alam ko ay malaki ang maitulong ng mga dating kasama natin sa Cooperative Development Authority. So, hingi lang po kami ng mga updates ho tungkol ho sa inyong cluster, itong Consumer Marketing, Producers and Logistics na kung saan ito yung pinaka tingin ko relevant ngayon ASEC kasi ang problema natin ngayon ay yung mga middleman ay pinagsasamantalahan yung mga producers at ang tingin ko ang solusyon dito, ang formula ay magkaroon talaga ng kooperatiba at kumbaga papaglapitin yung producer doon sa mga sa marketing at sa consumer at alam ko may mga kaakibat na mga logistical requirements ito na alam ko ay pinagtutuunan nyo ng pansin. Ano po ang mga latest dito ngayon na ASEC? Salamat Chairman. No? Bago ko po sagutin, nandito rin yung ating kasamahan sa board.
si Asek Sam Ginumla. Asek, mag-say hi ka naman. Sir, maganda. Bukas yan naman ang i-guest natin. Kaya, Six siya rin, siya rin po yung in charge sa Advocacy Education. Education Union Cluster. Boss Ito pala si natin yan, Asek, yun ang boss Sam natin. Sam Ginumla. Kaya Salamat, sabihin Asek mo, Sam, ha? i-onboard natin siya bukas. Yeah. Yes, Para thank you tuloy-tuloy ang sa accreditation. tanong, Chairman Jerry, no? General Jerry. Actually, ito yung maganda sa bagong batas ng CDA, no? Yung bagong charter, yung Republic Act 11364. Sa nga pala, buddy, pang-4 na taon na yung charter natin. Yesterday, August 8, ay pang 4-year anniversary natin. Kasi noong August 8, 2019 po, pinirmahan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung new charter ng CDA, yung strengthening and reorganizing the Cooperative Development Authority. At yung pag-strengthen po at papalakas nitong CDA, hindi through this law ay hindi nangangahulugan po ay ang i-strengthen lang ang opisina ng Cooperative Development Authority, kundi ang ibig sabihin din po niyan ay i-strengthen yung partnership between the CDA and the co-op sector, at i-strengthen din yung mga clusters kung saan ngayon sa bagong batas ay inorganize, no? Baga kailangan establish yung mga clusters na yan para may mga makatutok, no? 'Di ba? Sa bagong batas may 6 na clusters po tayo sa ngayon, no? At yung una diyan, yung finance cluster na ngayon ay si Chairman Joe Incabo muna ang in charge kasi nagtapos na yung term ng dating in charge na si Asek Vidal Villanueva, na ngayon po ay USEC na ng TESDA. Napapaloob po dyan yung Credit and Finance Service, Banking, Insurance, and Credit Surety Fund. Isang cluster po yan. At andyan din po yung Human Services, Health, Housing, Workers, and Labor Service Cluster na pinamumunuan po ng aming kasama si Asek Lac Paradillo. Andyan po yung cluster ng Education and Advocacy na pinamumunuan ni Asek Sam Ginumla, yung Agriculture Cluster po ni Asek Boy Lasaga, at yung Public Utilities Cluster po, andyan yung Electric, Water, Communication, and Transport Cooperatives, no, na dating pinamumunuan ni Asek Abad Santos, ngayon ay temporarily po pinamumunuan ni Asek Lac Paradillo. So yung 6 na clusters po na yan, meron po talagang nakalagay sa batas na in charge na administrator o assistant secretary o board member. Unlike before, nung unang batas na yung representation ng board sa CDA ay through geographical, representing Luzon, Visayas, Mindanao. This time ay yung cluster mismo ang inahawakan niya, nang sa ganon ay matutukan yung bawat clusters, no? Matutukan bawat types of cooperatives at walang maiiwan sa pag-unlad ng kooperatiba. So sa akin naman po, yung pang-anim, yung CMPL, yung Consumers, Marketing, Producers, and Logistics Cooperative Clusters. Yan po ang aking hawak. At sa kasalukuyan, as of December 2022 po, ay 5,099 registered operating cooperatives po sa buong Pilipinas, na mayroon pong 4,412,623 members, no? Yan po yung data ngayon sa CDA as of December 31, 2022 ng aking CMPL. At kung titingnan mo rin po dito sa membership ng CMPL sa buong Pilipinas, 80% po dyan ay micro and small. Ibig sabihin, yung maliliit o mahihirap na kooperatiba. Kaya po, ang CDA ngayon, bagamat yung CDA ngayon nakatutok din sa pagbibigay ng mga programa sa mga micro and small, at pag sinabi mong micro and small cooperatives ay karamihan po dito sa CMPL. At ang CMPL po ngayon ay talagang tinututukan natin na magkakaroon ng coordination, collaboration, yung bawat types of co-op na nandirito. Sa katunayan po nga ay this coming September 7,
8, and 9, 2023 ay magkakaroon po kami ng second CMPL Cooperative National Summit na gaganapin po sa Tacloban City at Palo Leyte, no? With the theme of purging networks towards strong CMPL cooperatives. No, ang layunin po natin dito ay pagsasama-samahin. Ang target po nga natin ay 1,500 to 2,000 delegates po galing sa iba't ibang probinsya sa buong Pilipinas, no? At diyan po ay pag-usapan on the national scale kung ano yung mga issues in concerns, no, ng mga kooperatiba na napapaloob po dito sa CMPL. Yan po yung consumers, marketing, producers, and logistics, no? Nang sa ganon ay makakaroon po ng magandang pagtutulungan. Siyempre, nandyan po yung gagawin namin sa unang araw na makakaroon ng plenary session. Then, meron din pong trade fair para doon sa mga produkto ng mga kooperatiba sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas na pwede nilang i-display doon sa trade fair mismo, doon sa venue ng summit, no? At nang sa ganon ay ma-introduce nila yung products nila, magkaroon sila ng network, produkto ng Mindanao, mapa-introduce sa Luzon, ganun din sa Luzon, sa Visayas at saka sa Mindanao. Then sa gabi naman po, magkakaroon ng cultural and social fellowship night doon sa summit. Yung cultural, may share naman po ng mga bawat kooperatiba sa bawat region, yung kanilang kultura. Kasi sila po yung magpo-present. Bawat region po may cultural presentation tulad ASIC Abad yung ginawa natin ng first summit, di ba? Na pati tayo nakasama na rin sa sasayaw ng cultural presentation ng mga regions. Dapat yung cultural night. Yes, tama. Oh. So, yun din po. Meron din po cooperative benchmarking na gagawin sa mga co-op natin. And of course, lastly, siyempre, yung host na city natin, may city tour din pong gagawin para naman matulungan natin yung lugar na kung saan nandun yung venue ng summit natin sa kanilang turismo, no? Para nang sa ganon ay yung nasa sektor din ng turismo ay may kita rin po doon sa gaganaping summit. So, yan po ngayon yung aming napakalaking event na gagawin. Yung nakaraan first summit po na kami na ginawa sa Lawag City, Ilocos Norte, kung saan halos 1,000 po yung dumalo ng mga co-op leaders and members mula sa CMPL. Nandiyan si ASIC Abad na nandun kami lahat na board. Ito pong summit ay inorganize po ito ng CMPL Sectoral Apex Organization. Yung Apex Organization, yan po yung tumatayong grupo o organization ng CMPL cooperative sa buong Pilipinas. At ang pinaka-host po natin ay yung regional cluster organization ng Region 8. Yan naman po yung regional organization ng CMPL sa bawat region. Yung Region 8, sila pong host natin diyan sa gagawin nating summit, no? At hopefully yung ating mga kasamahan sa CMPL, leaders and members ay umattend po tayo dahil meron pa po tayong halos 1 buwan para makilahok, umattend, mag-apply para sa pag-participate dito po sa second CMPL Co-op National Summit. At inimbita rin po namin yung ating siyempre Philippine Media Network Service Cooperative, no? Kasi napakalaga po ang inyong papel sa pagbibigay information sa ating mga kooperatiba, lalo na yung mga magagandang ginagawa ng mga kooperatiba natin sa buong Pilipinas. Kasama na rin po dyan yung CDA. Yan po ang ating event na ASEC. Palakpakan naman natin Brother Ronnie at very comprehensive na report. Kung ako'y nakikinig, alam ko na agad yung nangyayari sa cluster ng consumer, marketing, producers, and logistics. Bago ka ibigay kay Vice Chair Abad Santos, may tanong ko lang, ASEC, kasi galing ako ng Batangas, partner. Ang hilig ko yung langka.
Okay. Yung langka dito, that's 120, 130 pesos yung hinog. Di ba? Per kilo na yun, ha? Per kilo. Hindi na per piraso ng araw, per piraso. Ngayon, punta ka doon sa may paanan ng Tagaytay, galing ka ng Batangas, yung Lemery. Alam mo, Asik, yung presyo ng nung langka doon, nasa 25 pesos lang. So, partner, Wow. tingnan mo yung diferensya. Bili tayo 100 marami. 130 so 25 pesos. Ngayon kung dito ko nakita yung relevance ng cluster na ito. So may tanong ko lang kay Asik ngayon na ano bang programa mayroon ho tayo talaga, sir, para sa ganun ay ma-encourage natin yung ating mga kabayan para sila ay pumasok sa isang kooperatiba at sagutin itong mga problemang kumbaga nakikita natin na napagsasamantalan masyado yung ating mga nagtatanim at magsasaka. alam ko nagkikinabang talaga dito yung mga middleman, di ba? mga Sir, yun lang naman traders, Asek. oo. Oo. Yes. Yeah, actually talagang problema po 'yan yung baga pangimasok ng middleman doon sa ating mga magsasaka, di ba? Kasi yung nga sabi nila parang ang kumikita na lang yung mga middleman, no? Kaya sa CDA po, no, lalo na sa ating cluster, tinitiyak po natin na yung mga cooperatives under sa ating cluster ay lumakas yung kanilang pag-uugnayan. Lalo na yung mga clusters, halimbawa yung mga producer cooperatives natin sa Mindanao ay ma-network natin doon sa mga cooperatives din na under sa CMPL cluster sa Luzon and Visayas para yung produkto nila directly na doon nila ma-network sa kooperatiba na nangangailangan din ng kanilang produkto doon sa lugar. No? Sa katunayan nga, dito nga sa problema natin sa agrikultura, halimbawa, sa amin, sa logistics, palalakasin natin itong logistics. Kung meron mga producer ng mga, halimbawa, gulay po dyan sa Luzon, no? Halimbawa, dyan sa Baguio. So, imbis na maghanap ng mga truck na i-rent nila para po ibiyahe yung kanilang mga produkto, ay ginagawa po natin na inilalapit natin isang logistic cooperatives para sila na lang po directly ang mag-usap at magdala ng kanilang produkto kung saan nila gusto dalhin. Nang sa ganon, ay ang resulta po nun, bababa yung bayad nila sa pagbabayad nung pagpapadala ng kanilang mga produkto dahil kooperatiba to cooperative po yung kanilang yung kooperatiba po yung kanilang partners, no? Ganyan po yung nice natin gawin na sa iba pang type of co-op, no? Kasi ang talagang nais ng kooperatiba, no? Kaya inikayat natin ng ating mamamayan na pumasok po sa kooperatiba sapagkat pag nasa co-op po tayo ay nakakasiguro tayo na makakatulong sa inyo po bilang miyembro ng kooperatiba. At pangalawa, makakatulong din po sa ating bansa, particular doon sa pagpapababa ng mga pangunahing bilihin. Isang halimbawa lang po diyan, halimbawa, yung ang taas ng mga gamot, halimbawa, no, mga gamot na kung makapagtayo po tayo ng isang marketing co-op na ang kanyang produkto ay mga gamot po, no, na nabibili halimbawa sa ibang bansa, India for example. Doon makapag-import tayo doon ng mumurahin na mga gamot. Laging sinasample na dating chairman natin nito Abad, no, si Chairman Orlan, na yung antibiotic doon sa India 20 pesos, dito sa atin 100. Pero kung matayo natin ng isang pharmaceutical marketing co-ops, no? At ibebenta sila yung mag-angkat nun at ibenta natin sa merkado ng mura kung 20 lang, benta natin 30, pero sa merkado pala dito sa atin 100. Imaginein mo yun kung gaano kalaki ang naitutulong sa ating mga mamamayan, no, na nangangailangan yung mga ng gamot. Natulungan na natin yung co-op na kumita. Pag kumita yung cooperative, kikita yung miyembro. At the same time, ay nakapagbigay tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan. Yan po yung kaibahan ng kooperatiba at ng corporation. Siyempre, ang kooperatiba, iniisip kumita at yung serbisyo sa taong bayan. Hindi minsan, pag corporation, ay yung paano kumita lang. Wala yung serbisyo. Yun po yun, okay. Chairman. Apo, Asek, Chairman, batiin ko lang muna,
Vice, si Manny Luzona, ito ay president ng Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas dito sa Metro Wow. Manila chapter, at siya ay may-ari din ng mga radio station. Nakikinig ngayon si kumparing Manny Luzona. Kumpadre, maraming salamat at pinapatronize mo Morning yung aming po, Press palatuntunan. Manny. At kay Roderick de los Santos Samudio, yung aking pamangkin, ay nanonood din ngayon. So, Asek, Vice, ikaw na magtanong. Thank you. Yes. Hindi. Bago ko tanungin si Asik Penny, meron lang akong maidagdag doon sa consumer marketing. Kung naalala ninyo yung ginagawa na yung mga kadiwa ngayon na ginagawa ng Department of Agriculture under ni Asik Christine Evangelista. Yes. Alam po ninyo yung mga farmers producers cooperative, yung mga producers na mga farmers, dumidirekta po yung DA, doon nila binibili, tapos dinadala mismo direkta sa mga consumers cooperatives at saka sa mga kadiwa stores, no? Kaya ngayon dumami na yung mga kadiwa. Galing po yan mismo sa mga farmers cooperatives. So direkta ngayon. So nalilesen yung transaksyon, ano, na yung pandagdag, no, imbes na halimbawa 100 piso lang galing doon sa farmers cooperative, pagdating dito sa mga kadiwa stores nila mga 120 lang, ganon. Kasi kung maraming dinaanan yan, yung 100 piso galing sa magsasaka ay magiging 200 or 250 pesos na yon, ano. So through these kadiwa centers o mga kadiwa stores at saka mga consumer stores na ginagawa nitong ating mga ahensya, no, katulad ng DA, nalilesen po yung presyo, no? So isa 'yon sa mga nangyayari, under ito ng Consumer Marketing Producers and Logistics. Tungkol naman sa logistics na sinasabi ni Asik Penny kanina, yun ang isang mahalagang bagay na yung mga trackers doon sa La Trinidad, Benguet, I understand ay nagtatayo na rin ng logistics cooperatives, yung mga trackers doon, kasi yung mga nagbababa ng gulay dito are owned by yung mga individual mga trackers, mga entrepreneurs. So pag nagsama-sama na yan, magmula doon sa bundok hanggang doon sa trading post, hanggang sa pagdating dito sa Metro Manila, sa Balintawak, sa iba-ibang mga market dito, malilesen na yung kasi kooperatiba rin yung kausap nila. So yun po yung pinaka diyan, na kailangan pagsamasamahin mo ito, kaya nga ginawang cluster eh. Consumer, yan ang taga-benta. Yung market, yun naman ang instead na mga traders, ito na, marketing cooperative, Tapos yung production, sa mga farmers, sa mga iba-ibang mga non-essentials, ito yung producers talaga. Ang nagdadala naman ng mga goods, itong sasakyan nila, ito yung logistics. Kaya CNPL. Napakaganda nitong cluster ni Asik Penny, sa totoo lang, naka-cluster na talaga siya, no? So, yun ang dagdag ko doon sa CNPL cluster. Ngayon, may tanong ako, Asik Penny, tungkol dito sa gaganapin ninyo na CNPL Summit dito sa Tacloban, Palo Leyte, no? Sa Region 8. Anong petsa na yon, Asik Pen? September 7, 8, and 9. 3 araw pala, 3 araw. So, napakaganda, na iimbitahin natin yung mga yung mga iba-ibang kooperatiba, na sumali din dito. Hindi lang yung nandiyan din yung dating cluster ko. Malakas na ang transport cooperatives diyan, Napakadami na ng transport cooperatives diyan sa parte ng and isa-shout out na rin natin sa regional director natin, si Ma'am Binos, apelyido ni Binos, Jornales, Jornales, si regional director ng CDA Region 8, si Binos Jornales. Diyan po gaganapin yung CMPL Summit. Sino po ang inaasahan natin na mga guest ninyo, Asik Penny? Yes, Asik Buddy, sa programa actually, inimbita natin yung ating mga local officials, Siyempre si Governor
Carlos Jericho Pitilla ng province of Leyte. Andyan din po yung mayor ng Palo Leyte na si Remedios Martin Pitilla, no? Sa national naman po, in-invite po natin ang lahat ng board of directors ng CDA sa pangunguna ng ating chairman si Yusek Joy Incabo at yung lahat ng mga board of directors, lahat ng ASEC natin, yung mga regional directors natin. Imbita rin po natin si Senator Robin Hood Padilla, no? Isa sa mga resource person natin. Siyempre, yung malapit din doon na congressman na very supportive din sa cause, si Congressman Richard Gomez, in-invite din po natin. Pati po yung mga iba't ibang si Secretary Lopez Santos ng NAPSI, si Speaker Martin Romualdez po na invite natin. Siyempre, of course, ang ating number one supporter din po at pinagmamalaking co-op sa buong Pilipinas, ang ECDI President Major General Gilbert Llanto, ang President din po ng National Alliance of Cooperatives. No? Isa rin po siya sa mga speaker po natin. No? And si Congressman Pilimon Spares ng Co-op NATCO, in-invite din po natin. So, lahat po ng mga leaders ng kooperatiba sa buong Pilipinas at yung mga alam natin na kakampi natin at tumutulong sa atin ay talagang in-invite po natin sapagkat kailangan po dito na kung ano yung mapagkasunduan natin doon ay mayroong mga national leaders po na tutulong sa atin. Kaya nga tayo, Sekbadi, no? Samantalahin ko na pagkakataon na magpasalamat tayo sa national government, particular sa Office of the President, kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa kanyang pagpa-prioritize sa kooperatiba at sa Co-op Development Authority. No? Nakita naman po natin sa last zona niya na kung saan nabanggit niya ang kahalagahan ng kooperatiba at katunayan ipinag-utos niya ang pag-aminda sa Philippine Cooperative Code of 9520 at yung 9520 Republic Act 9520 para sa ganon mapabilis at mapadali yung pagpaparehistro ng co-op. Pero sabi nga namin, hindi lang yung pagpaparehistro ng co-op ang dapat mapabilis at mapadali. Pati kung anuman yung mga serbisyo binibigay ng Cooperative Development Authority sa ating co-op sector ay mapabilis at mapadali po natin. Dahil yun po yung dahilan bakit tayo nandito sa CDA para pagsilbihan po natin yung ating co-op sector. At masaya nga tayo na ang ating President President Ferdinand Bongbong Marcos ay pro-co-op po yan dahil nung siya ay governor ng Ilocos Norte, talagang siya mismo nagsabi na katuwang niya ang mga kooperatiba doon sa pagsisilbi sa kanyang probinsya. At nung siya naging senador, ay naging vice chairman ng Committee on Cooperative sa Senate, no? Kaya alam po niya kung ano ang situation ng kooperatiba sa buong Pilipinas. Kaya hindi nakakapagtaka, Asik Kabadi, na yung matagal nating sinisigaw na madagdagan naman yung budget natin. Di ba? Ito na. This year, next year, halos 100% po yung increase ng budget ng CDA. Yeah. Pero yung increase po, Chairman, ng budget ng CDA, hindi po increase ng mga sweldo namin, allowance namin, hindi po. Increase ng mga programa, development programs, para po yan sa co-op sector. Hindi po para sa CDA employees. No? Kaya masaya tayo na meron tayong Pangulo ngayon na very supportive sa paglago, pagpapalakas ng kooperatiba sa buong Pilipinas. Yeah, napakaganda ng mga mangyayari ngayon dahil ang ating pangulo mismo ang siyang nagsusulong para pagandahin, palakasin ang co-op sector At naalala ko kasi nung siya yung vice chairman ng Committee on Cooperatives on one occasion tapos siya yung nagpi-preside kasi late na ang talagang doon ang chairman ng committee is si Senator Lito Lapid.
Tapos biglang dumating noon si Senator Lito Lapid habang nagkakaroon ng naghihearing kami, may committee hearing ng Committee on Cooperatives. Siya yung presiding officer, being the head, being the vice chairman. Tapos late nga dumating yung chairman, si Lito Lapid. Tapos sabi niya, dumating na ang ating chairman. So dito umupo ka na, ikaw na mag-preside, Mr. Chair, sabi ni Senator Bongbong Marcos at that time. Alam mo, sabi ni Senator Lito Lapid, no, ikaw na, just go on, ikaw na ang wala akong alam dyan sa co-office, sabi niya. Well, totoo yan. Because we were present, nagtawanan na lang kami and we held on, diretso kami doon sa committees, marami kaming pinag-uusapan noon doon. Well, actually, talagang in every committee hearing noon, naalala ko, palagi siyang present, no? At Yes. talagang tutok siya talaga, na alam niya ang kooperatiba, no? Ngayon ang head ng Committee on Cooperatives yung kapatid niya, si Senator Amy. Siya naman ngayon ang at doon naman sa Congress pala, ang head ng Committee on Cooperatives ay si Congressman Nicky Briones, Nicanor Briones ng AGAP party list, sa mga farmers, karamihan niyan mga farmers, poultry and cooperative yun, yung AGAP. Pero ang nagsusulong ng itong maamyendahan ang batas ng Cooperative Code of 2008, Republic Act 9520, ang nagsusulong po na maamyendahan ay si Congressman Amon Espares ng Co-op NATCO party list, Kasi sila po yung nag-file para maamyendahan na at ngayon ay priority na maamyendahan ang cooperative law para lalong mapabilis, Hindi lamang po nabanggit ni Asik Penny, hindi lamang yung registration ang pabibilisin diyan, kundi mapapabilis din yung mga serbisyo na kakailanganin. Kasi kung maalala mo, Asik Pen, yung Cooperative Code of Republic Act 9520 at saka yung bagong batas na 11364 hindi nagja-jibe, Katulad nitong 9520, hindi clusterized. Tapos ngayon itong 11364, cluster of cooperatives na, Kaya tapos hindi magkatugma, So kailangan pagtugmain 'yon, yung na 'yon. At 'yon ang napakalaking bagay na binabanggit ko noon pa, So magandang simulaan nito, magandang pagsusulong natin para lalong mapabilis natin, mapaganda ang pagsiserbisyo ng CDA, ng Co-op Development Authority sa cooperative sector. So maraming salamat sa mga efforts ng kasalukuyang mga ASEC, mga kasamahan ko dati diyan sa CDA. Thank you ASIC Penny, Sir Jerry, Yeah. may questions pa kay Vice. kayo naman po. Opo, Vice, maraming salamat po, Vice Chairman ASEC Buddy Santos. ASEC Penny, Yes. andyan pa ba? Yes, sir. Yes po. Magandang umaga po. Kanina ko pa gustong itanong, kasi doon sa CMPL ay nandun ang logistics. At tama naman po yun na kapag ikaw ay isang producer, so yung iyong farm produce, particularly doon sa mga farmers natin, yung farm produce mo, ang nagpapamahal kasi dyan usually yung pagbiyahe mo, mula doon sa iyong sakahan, patungo sa merkado, at from the merkado, patungo sa mas malaking merkado, let's say Metro Manila for example. So galing sa probinsya. Kaya lang, ang tinitingnan ko naman din papaano kung yung isang transport o yung logistic cooperative natin na may tracking, siyempre, yun ang kanyang trabaho. Ang mindset ng kanilang kooperatiba ay kumita rin. Hindi kaya mahal din naman ang singil nila dito sa tracking na siyang maging makaapekto din doon sa presyo ng mga farm produce ng ating mga farmers cooperative? Yes, GM, base sa ating experience, pag cooperative to cooperative
nagtatransact, no, ay talagang bumababa yung bayad, no, kung ano man yung kanilang transaksyon. Ang katunayan nga, kung titingnan mo rin based sa experience natin doon sa mga tindahan, no, mga tindahan lang na Opo. owned by co-ops at saka yung hindi owned ng isang kooperatiba, ay mas mura talaga sa isang tindahan na pag-aari ng kooperatiba. Kasi yun nga po yung binabanggit ko kanina, na kasi yung napapaloob sa prinsipyo ng kooperativismo na yung nga na ikaw nga'y kumita at the same time ay makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kapwa-kababayan o Opo. ating lugar, komunidad. So, tingin po natin ay mas lalong bababa po yung kanilang expenses pagdating doon sa travel ng kanilang produkto. Kung magawa po natin, lalo na doon sa programa naming Coop Kapatid, no? Program, no? Na yung nga rin binabanggit namin chairman na palalakasin namin paano yung lahat ng clusters ng CDA ngayon, yung 6 na clusters na sinasabi ko, ay magkaroon ng coordination paano magkaroon ng programa na matutukan talaga na matulungan yung ating mga agricultural farmers, yung mga particularly yung agricultural cooperatives natin sa buong Pilipinas as instructed by our president, di ba? Na kailangan mabigyan ng tutok yung pagtulong sa ating mga farmers. So yan po yung ginagawa natin. We see to it po na lalo na ngayon, sir, no, na sa ating cluster, itong logistics yung pinaka-kokonti pa lang, no? Kaya ngayon pinopromote namin na maparami yung bilang ng kooperatiba mula sa logistics, no? Sa katunayan nga, di ba, Buddy, na doon sa 28 types of cooperatives ay hindi pa napapaloob. Nasasama yung logistic cooperatives as isa sa type of co-op, di ba? Actually, wala doon sa 9520. So, wala nga. yan isa sa mga i-amenda. Ipapasok natin yan, yung ibang mga other types of cooperatives like the logistics cooperative. Ay, isama nyo Ito na rin amin, wala din. isama Ito, nyo na rin yung media. broadcast cooperative. Yeah, ito, Baka ito, makalimutan nyo naman Isama yung sa natin, atin. isama natin. Tama. Kasi Yung lahat ng yes, wala, first of its lagyan kind. natin. First of its kind. Oo. Even the logistics is also first of its kind. Kasi, Correct. ganun. Oo. yes, magkaiba ang transport cooperative at saka yung logistics cooperative. Ganito Kasi ay it's more on paliwanag tracking, ko ng konti. delivery. Yung transport cooperative is purely for commuters. Tao Apo. ang sinasakay. Ang logistics cooperatives is the goods. Produkto. Biyahero. Yung Ito yung mga produkto biyahero na galing sa tawagin. mga farmers cooperative, sa mga iba-ibang mga kooperatiba na nag-produce, isasakay ngayon. Yung mga trackers, yung tracking. Oo. So yung tracking, hindi tao ang ikinakarga. So yun po ang pagkakaiba ng transport cooperative at saka ng logistics cooperative. Pero Ganun lang po kasi. pero Asik Penny, tingnan nyo dun sa parte ng logistics. So meron tayong mga non-cooperative trackers, di ba ga? Kung sila ay i-invite natin as part or member cooperative ng mga maging isang logistic cooperative, compared do sa kanilang kinikita as non-cooperative, paano kaya natin sila ang tawag dito, hihikayatin, i-encourage na sumama sa mundo ng kooperatiba? Yeah, isa po yan sa tututukan natin. No? After na malagay natin na isa sa type of co-ops, cooperative is in logistics, no? Bagamat wala po dyan sa RA 9520 pero nasa 11364 kasi under sa cluster, sinama na nila yung logistics sa clustering, di ba? Kaya nga nandun yung CMPL. Apo. Pero ang gagawin po natin, i-encourage natin yung lahat ng regional offices natin sa buong Pilipinas na i-encourage yung mga trackers, no, na mag-cooperativize sila. So, i-organize nila sarili na Mag-form ng co-ops. cooperative. Dahil pag co-ops po sila, mas madadagdagan yung kita nila at mas makakaabil sila ng benepisyo o programang binibigay ng gobyerno, lalo na ang CDA. Kasi kung hindi sila kooperatiba, kahit na meron pong tulong ang gobyerno na pwedeng ibigay sa kanila, kung individual, eh hindi po makabigay ang gobyerno. Pero kung sila ay isang kooperatiba,
marami pong opportunities, no, sa programa ng gobyerno ang pwede nilang ma-avail na Yun. makatulong sa kanila kung sila po ay kooperatiba. And that could be a come on, no? Parang pang-encourage natin ngayon, panghalina dito sa mga grupo Yes, nito. for them to form themselves into cooperatives. So yan, Ayun. yan actually yung papel natin na Brother Ronnie. Yung Philippine Media Network Kaya Service dapat Cooperative. masama na tayo sa types of cooperative. Encourage natin sila. Kasi yung pagbuo ng mga kooperatiba ay voluntary yan eh. Oo. So kinakailangan maipaliwanag sa kanila yung importance ng cooperative at yung mga success stories, yung mga tagumpay na istorya, Tama. yun ang uulit-ulitin natin para sila ay ma-encourage Para sila makita nila yung magandang epekto. na mag-form ng kooperatiba. Sa isang Sumama tanong sa pa- kooperatiba. Isang tanong pa ho, Asek Penny ha. Kasi total itong consumer, itong marketing, producers and logistics halos sa kung in general karamihan ng pinag-uusapan din ay yung mga mga produktong pangsakahan, hindi po baga. Hindi po pwedeng isang kooperatiba na lang itong apat na ito? Is it possible? Actually, nagkakaroon po na lang ng coordination. Federation, pwede. Ang ginawa po natin ay nag-organize po tayo ng National Federation ng bawat types of co-op dyan sa CMPL. Halimbawa, nung last last CMPL, yung first CMPL co-op summit natin sa Lawag, na-organize po dyan yung National Federation of Marketing Cooperatives, National Federation of Consumers Cooperatives, National Federation of yung Producer Producers. Co-ops. So, yung logistic lang po, hindi pa na-organize kasi yung nga po, konti pa lang. So, nakatutok sila doon sa kanilang mga particular na problema, no, sa bawat federation na yon. Pero pagdating doon sa binabanggit mo na pwede silang pagsama-samahin, ay nakakapagsama-sama po sila doon sa Sectoral Apex Organization. Yung CMPL Sectoral Apex Organization na kung saan nandun lahat yung bawat types of co-op, yung tatlo na yon. So doon po nagsasama-sama. So doon din po nagkakatulong-tulong doon sa inorganized na Sectoral Apex Organization. Ito po ay base na rin po sa Republic Act 11364. No? Na Pero pag-create nitong mga cluster. Isang multipurpose cooperative pwedeng maging CMPL, ano? Yeah po, pwede po. Pwede po kung isa sa mga business mo, Business activity niya ay about marketing, di ba? Kasi consumer Yes. din ng isang cooperative is also a consumer, hindi ba ga? So ang nakita Pwede po. Pwede. Marami pong miyembro ng CMPL na multipurpose cooperatives. Yung Brother Ronnie, ang nakita ko dyan, pwede natin na tulungan yung CDA na ipaliwanag na kung kayo ay nasa agriculture sector para matulungan natin yung mga producers, pwede sila mag-organize ng isang kooperatiba na ang member doon ay yung producers kasama na yung mga nasa marketing na sektor para at least yung middleman ang mabypass doon kasi talagang ang problema nasa middleman. Kasi isipin mo na lang, yung 25 pesos na presyo ng langka doon sa Batangas, di ba? Opo. No? Ano na yun, nasa kalye na yun. Pagdating mo ng Metro Manila, that's 130, 120 pesos per kilo. So, sino ang namamayagpag doon? Yung yun middleman. nagdala dito. Yun Pero nagdala kung dito. ang gagawin mo na kooperatiba ngayon, hindi ko lang alam kung ito ay approved or authorized under CDA. Ang member dyan, yung mga nagtitinda dito sa Metro Manila, like for example, baboy, di ba? No? Okay. Ang mga member dyan, yung pwede yung mga nag-aalaga ng baboy, at saka yung mga nagtitinda ng baboy. Okay. So, gagawin mo siyang kooperatiba para sila na ang mag-request sa government, pwede ba kaming tulungan na magkaroon ng truck. Yan ang kinakailangan ngayon para matulungan yung mga producers natin na kumita naman sila. Kasi habang binabarat sila, nawawalan ng Kita. nagiging matamlay At saka, yung sektor ng agrikultura. Tatama Pwede ba rin, yan na ASEC Penny, yung ganong klaseng konsepto na i-encourage natin, i-dish out natin sa mga gustong mag-form ng cooperative,
Kasi yung pag nagsarasarili sa producer, logistics at saka marketing, may kanya-kanya turfing yan eh. Siyempre, yung producer gusto nilang kumita kasi negosyo yan eh. Tama. Kung ikaw ay sektor ka ng or kooperatiba ka ng logistics, gusto mo na kumita yung logistics mo. Kung nasa marketing ka, kikita ka rin. So magkakanya-kanya sila ng patong talaga. Tama yung observation mo, Brother Ronnie, na in the end, ang presyo niya pagdating doon sa consumer, mataas pa rin. Mataas pa rin. So baka po pwede na itong tatlo na ito, marketing, producers, at saka logistics na ito, ay ma-encourage natin yung mga tao. Mag-form kayo ng kooperatiba na ito yung inyong specialty. Pwede ba yun na Asik Penny? Yeah, actually, kung yung binabanggit mo na tatlong types of co-op, pagsasama-samahin mo, actually yung business sila, halimbawa sa tracking, yung isa mag-produce, yung isa mag-market, ay magiging yan, actually, papasok sa multipurpose co-op. Pero yung multipurpose cooperative natin, hindi po natin ma-organize yan, basta ibig sabihin, ma-organize ka agad as multipurpose It co-op, takes years, bagong at kooperatiba. at least 2 years, no? at least, Asikabad, no? At least, pagka-register nila, 2 years, as primary co-op, pagpa-register ka as primary co-op, then Operating. after 2 years ay i-multipurpose mo. At yung business mo, siyempre yun, mag-produce, Market. tracking, market. So, pwede po yun. Consumer. Pwede, Yeah, yeah. consumers, After pwede 2 po years. yun. Tama. Oo. So, okay na ako, Brother Ronnie. Hindi, At, ako medyo napapaisip eh. Para tuloy naisip ko na, paano yun? Yung magpapalay at saka yung magtitinda ng bigas, mag-form na isang kooperatiba, Yun. pwede silang humingi ng tulong sa gobyerno. actually, daming Hindi ba- programa ang oo. Department of Agriculture. Madami. At kung Mechanization, may pera meron. ka, Oo. mas pagkakatiwalaan mo ang kooperatiba kasi ang kooperatiba, unang-una may formal training, di ba, no? Kumbaga, nandiyan dyan yung CDE na nakaagapay, pati auditing yan ng mga itinutulong ng gobyerno. Kaya mong i-audit yan, masundan yan. So, kung ako ang gobyerno, mas titiwalaan ko ngayon ang kooperatiba. Kasi unang-una, may tamang attitude yung mga tao dyan. So, yun lang. Maraming salamat. Asek, tayo Wala na ay tayo oras. inabutan ng isang oras. Actually, ang programa natin ay 10 to 11 lang. Pero sana hindi to yung last natin, Asik Penny, at huwag po kayong madadala kung maraming mga tanong yung mga kasama natin. But ito ay malaking tulong ito para po sa sektor ng kooperatiba na kayo po ay nakausap namin at yung mga programa, pananaw po ninyo ay naipapaabot natin sa kanila. So parting statement na lang po, Asik Penny. Yes, maraming salamat General Jerry, no, at kay GM Ronnie, sa aking kasamaan Vice Chair Buddy, sa inyo pong pag-imbita. Tulad ng sinabi ko kanina, napakalaga po ang gagampanan yung tungkulin o gagampanan ng inyong kooperatiba para maipaabot natin sa napakalawak na miyembro ng kooperatiba ang mga programa ng gobyerno kasama ng CDA at ang ating mga kooperatiba. Nang sa ganun po ay makita nila yung mga magagandang practices at magawa nila sa kanilang kooperatiba at malaman din nila yung mga oportunidad na binibigay ng mga ahensya para sa mga kooperatiba. Ang isa sa nagiging problem kung hindi alam ng mga co-ops natin sa buong Pilipinas kung ano yung ginagawa natin sa CDA at kung ano yung mga programa ng gobyerno, ay mahirapan sila makapag-avail nito, no? At itong programa ninyo ay napakalaki po bagay ito para sila ay ma-inform. Lalo na sa DA po, under sa Department of Agriculture, napakagaganda ng mga programa nila ngayon para sa mga farmers cooperatives, no? Na sana makarating ito sa ating mga kooperatiba, malaman nila nang sa ganun ay makapag-avail po sila sa ating mga departamento. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Thank you very much, Asek, at si Vice Chairman Abad Santos. Yes, maraming salamat, Asik Penny. At alam ko, nakikinig, nandyan sa tabi mo si, kanina, Asik Sam Ginumla. Ikaw ang nandito pa rin. susunod na mag-on board at ipapaliwanag mo naman ang education and advocacy cluster mo bukas, no? Sa ibang mga opisyales at mga department heads ng CDA, isa-shout out na rin natin yung acting regional director ng Region 5 ngayon, si Attorney Emil Iscueta.
isa rin po sa mga tagapakinig natin at regular na siya shout out natin ang buong Bicolandia, ano? At sa susunod na mga palatuntunan, mga programa ng ating Co-op Radio TV, maraming salamat po sa mga tagapakinig at mga tumitingin sa ating YouTube ngayon, YouTube at Facebook, Maraming salamat po, Chairman. Pamangking ko yon si Attorney Escueta Ay, ganun dyan ba? sa Bicol. Nakikinig tingnan pala mo nga si naman, June. ano. At ang aking pamangkin na sundalo rin na Air Si Force, si Ruel. Ruel, dyan sa Buanga ay Yo. nanonood din. Okay. At si Netan, nanonood din, galing sa Pampanga. And At, si Sir Manny Luzon, hanggang ngayon, nandiyan pa. Sir, magre-renew ako ng KBP license ko. Ay, sa national pa rin. sa Metro Sa Manila. Metro Manila. Alright. Si Dranrev Villalobos, palagay ko to, binaliktad lang eh. Bernard of Dranrev. Ano man sa... alin man Pau sa yan, dalawa. sa Special Operations Wing ng Air Force. Ganon. si Junel. Ito pa, Abu. si Junel pala to. Tinamaan Yes sir, mo may galing. dadagdag pala ako na nakikinig ngayon. Sige po, Yung sige. mga taga-Antipolo, yung mga transport cooperatives dyan sa Antipolo, nakikinig ngayon. Mga kausap ko kahapon, mga opisyales. Marami po sila. Shout out sa inyo mga taga-Antipolo na naka-antabay din sa atin ngayon. Thank you. Asik Buddy, naghihintay na sila ng programa pang-transportasyon. Oo nga. Oo nga eh. Pag-usapan na natin yung programa nila. Pagkatapos nito, Vice, i-play natin yung video na galing kay Asek, at Si- Asik Asik Penny. Penny. kay Yeah, Asik yung Penny, kanilang oo. I-play yung natin yan. Kung 2 CMPL hours. summit sa... Oo, 2 hours yun. Wow. So, susunod dito. Partner, paalam na tayo. Sige po, maraming salamat po sa inyong lahat. Asik Buddy at Vice, maraming salamat po. At tayo po ay muli nagganiig. Bukas, araw-araw na ho itong programa na ito ha. Tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programang Ang Inyong Kooperatiba. Ayan, Asik Penny, pahabol ko lang ha. Medyo nakakainip ang summit. Baka kailangan ninyo ng mga entertainers. Andito lang po ang Philippine Media Network Service Cooperative ha. Kami ang bahala sa entertainment ninyo kung kinakailangan. Grabe. Oh. Artista. thank you. Oh, artista Sige, tsaka artista tsaka mga komedyante pampasigla. Nako nakakainip yung maghapon ka nakatingin sa isang Naku, alam niyo po, pag marinig lang yung boses niyo, masaya na yung mga participant. Ako? Walang Diyo. May wag niyo akong kukuning MC at ako'y nag-uumpisa pa lang pero pwede rin. Bahala na kayo mag-usap ng chairman namin. Pagka ang involved ay Sige general po. manager, yung chairman ang kakausapin. Thank you very much. Thank you po, maraming salamat. Asik Penny. Mga Salamat kaibigan, po. Salamat. Apo. Mga kaibigan, ito po si retired Brigadier General Jer Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at itong ating pong mga pinag-uusapan dito ay gagamitin din po natin sa ating programa sa DWIZ Apo. at doon po sa 99.9 GBFM dyan po sa Batangas. 5 to 6 po tayo ng hapon dyan. At sa Pampanga, ganun din, 792 kHz. Maraming salamat nga pala kay Manny Galang na nagpiran po ng oras sa atin dyan. Yeah. And sa Metro Manila, DWD Armed Forces Radio. At dyan po sa Lucena, DWLC. So, sa muli mga kaibigan, bukas 10 to 11 at wag po kayong aalis sapagkat mapanood nyo po yung video na galing po sa Consumer, Marketing, Producers, and Logistics Cluster. Maraming salamat po. Walang sound. Mayroon na asset na audio sa